Mula kay Philippines Trending News naman tayo mga kapatid. Kakapasok lang, Diyos ko po. Grabe ang ginawa ng China sa West Philippine Sea. Sumugod na, lahat umalarma. AFP, Gibo, PBBM mga tol. Actually tahimik pa ang Malacanang ngayon mga tol, no? Wala pa silang official statement about dito sa nangyari. Malapit na mag-isang linggo. Kailan ba nangyari yan? Nung Monday, di ba? So, 5 araw na rin mga tol, pero tahimik pa rin ang Malacanang about dito. Anyway, eto panoorin natin to mula kay Philippines Trending News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dumating na sa Mindanao ang bagong barko ng Philippine Navy na magagamit sa mga patrol operations ng hukbong katihan. Ito ho yung BRP o Barko ng Republika ng Pilipinas Lawrence Narag. Ang naturang barko ay gagamitin ng Naval Forces Western Mindanao. Ang pagpapadala ng naturang barko sa Mindanao ay bahagi po ng pagpapalakas ng Philippine Navy sa presensya nito sa mga katubigan sa rehiyon. Magagamit ito sa mga maritime security operations sa Western Mindanao, katulad po ng external defense operations, internal defense operations at iba pang mga maritime patrols. Itong barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Lawrence Narag ay isang fast attack interdiction craft na gumagamit ng non-line of sight missile system. Ito ay may haba na 32 meters at nakadesenyo sa mga high-speed operations at mabilisang mga pag-atake. Bago dinala sa Zamboanga, una ho itong kinumisyon noong Mayo 21 ng kasalukuyang taon sa Naval Station Jose Andrada dito sa Metro Manila. Nakasabayan nito ang kanyang sister ship sa naturang komisyon na BRP Hermenegildo Yorong. Masaya naman itong sinalubong ng mga miyembro ng Philippine Navy sa Ensign Mahini Pier dyan sa may bagong kalarian sa Zamboanga City. Nice. Samantala, nilatag naman ng dating punong mahistrado ng Korte Suprema na si Antonio Carpio ang mga susunod na hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas matapos nga ang pag-hijack ng Chinese forces sa mga bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong yun na talaga tawag, hijack no? Tindi. Ng Chinese forces sa mga bangka ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong nakalipas na araw yan ng Lunes, Hunyo 17. Inirekomenda ni Carpio na palitan ng presensya ng mga tropa ng ating bansa mula doon sa Ayungin Shoal. Mula yan sa military patungo sa civilian at magtayo ng lighthouse na i-operate ng Philippine Coast Guard. Sa naturang shoal, saka maglagay ng substation ng Coast Guard doon at magkaroon ng isang research center ng University of the Philippines. Paliwanag ni Carpio na wala kasing jurisdiksyon ang International Tribunal pagdating sa military activities. Kaya dapat anya na resolbahin muna ang technical problem bago maghain ang bansa ng bagong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. So dapat civilian. Bagamat maaari daw subukan umano ng China na ipahinto ang konstruksyon ng civilian replacement para sa isinadsad na military outpost ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sinabi naman ni Carpio na maaaring dumurog ang Pilipinas sa tribunal at ikatwiran na ito ay isang civilian activity. Actually, hindi pigilan yung construction. Dun baka ano pa nga lang hindi na nga makapaghatid ng mga construction materials kasi yun nga yung pinagningit-ngit ng dugo nitong mga incheck na to 'Di ba? Ayaw na ayaw nila mga tol, allergic sila sa mga construction materials kaya sila nagkakaganyan. So paano ngayon tayo makakabuo diyan ng tinatawag na lighthouse o kung ano man ang gagawin diyan ayaw nga nila may bit-bit na materials diyan. Durog ang Pilipinas sa tribunal at ikatwiran na ito ay isang civilian activity. Maaari din anya na humiling ang Pilipinas sa Estados Unidos na magpa-escort sa mga resupply mission para sa mga tropang Pilipino na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Subalit inihayag din naman ni Carpio na hindi pa kailangan ito sa ngayon. Inirekomenda din ng dating maestrado ang pagsasaayos sa ating resupply mission at hinikayat ang mga otoridad na gumamit ng mas mabilis na resupply vessels. Ipagpapatuloy naman ang pagbabawal din sa paggamit ng mga baril sa mga komprontasyon, gayon din ang pagbabawal ng pagdadala ng matutulis na armas para maiwasan ang tensyon. Dapat din anyang idokumento ng mga mamamahayag ang resupply missions para malabanan ang posibleng false claims mula sa China.
Ipinanukala din ni Carpio na dapat humingi ang Pilipinas ng diplomatikong suporta mula sa mga kaalyado nito na maglabas ng mga statement laban sa mga aksyon ng China. Samantala, sinabi din ni Carpio na ang naging hakbang nga ng puwersa ng China sa ayungin ay labag yan sa international law dahil ito ay nangyari sa loob mismo ng exclusive economic zone ng ating bansa at mayroon ding sovereign immunity ang ating bansa. Kaya't hindi niya maaaring sampahan, arestuhin o samsamin ang mga barko nga pandigma ng ating bansa sa lugar, kasama na dyan ang auxiliary vessel. Kaso lahat ng mga nilahad ni Carpio, narinig na ng China. Ito pala plano niya. Kunyari, civilian, pero gagawin nyo rin military yan pagdating ng panahon. Ganun mga bagay. China, mga sangkay, bistado na po ng buong mundo at binansagan pang kagaya po ang mga galaw ng mga pirata. South China Sea clashes. Sabi po dito, China-Philippines. Yan first post yan. Dito mga sangkay, sa report na ito, nabansagan po ang China na kagaya daw po ang ginagawa ng mga pirata. Actually. Ito, international to mga sangkay Okay, so ipinakita po dito kung anong ginawa nila. Nakita na po natin ito mga sangkay siguro. Ayan po. Mistulang mga pirata din talaga yung ginawa nila no? Ayan tingnan niyo naman yan mga sangkay. Mistulang mga pirata din talaga no? Actually mga tol, durog na sila sa buong mundo talaga. Talagang, ewan ko na lang kay si Jinping kung may buka pa siyang ihaharap, pero makapal din kasi mukha nitong presidente nila di ba? Pero talagang mga tol, ang iba natingin sa kanila ng buong mundo dahil sa ginagawa nito mga to. Grabe, palala ng palala ito. Yan. Ngayon, eto na mga sangkay. Sabi po dito, only pirates do this. Mga pirata lang daw po ang gumagawa ng mga kagaya po nun. It is the most dangerous escalation in the South China Sea so far. Pinaka delikadong pangyayari mga sangkay sa South China Sea. Itong ginawa po ng China ngayon. What you just saw happened on Monday. Chinese sailors crossed a line and launched an unprecedented attack. The kind that could easily trigger a conflict. Let's look at those pictures again. That's a Philippine Navy vessel at the center, surrounded by the Chinese Coast Guard. You can see a Chinese soldier in an orange life jacket. He's threatening the Philippine Navy officer with an axe. Grabe yan po. May bilog mga sangkay. Ito. There is another Chinese soldier behind him, and he seems to be wielding a sword. Ayan, mga sangkay, Grabe, no? Don't move. Ay, ayun, sikat na naman tuloy ngayon yung China. Ang gagaling nyo. Walang ya kayo Ito, Chinese, China Coast Guard yun. And from here, the situation deteriorated. Chinese troops deployed tear gas. They hurled rocks. They blared sirens and strobe lights. Some Chinese troops boarded the Philippine boat and they destroyed it. The boat's equipment was smashed. Nanguha pa ng bag. Tingnan nyo, yung ito. The Chinese troops punctured the rubber boat. They took away phones and rifles of Filipino personnel. Grabe. Iba ugali nito mga incheck, mga tol. Masahol talaga, masahol. Grabe talaga tong ginawa ng China. It was excessive and brutal. 8 Philippine officers were injured. One of them suffered serious injuries. He lost his right thumb. The confrontation happened in this region, near the... Galing, China, ang galing. Famous na naman ang inyong mga kalokohang ginawa ngayon. Sobra naman ang pagtatanggol ng nila dyan. Foreign minister nila, mga tol. Mukha ring loko-loko, mga tol, sa sobrang pagtatanggol niya dun sa mga ginawa ng Coast Guard nila. Mukha siyang tanga. Diyan sa West Philippine Sea. Ayan, maging international media, pinag-uusapan na yung mga kalokohan nyo. The second Thomas Shoal. This is part of the disputed South China Sea. Beijing stakes a claim to the second Thomas Shoal, but Manila currently controls it. In recent years, Beijing has challenged Manila's claims. The Chinese have sent a large number of Coast Guard ships. They've engaged in a number of provocative actions. Ginawa po kasi nila yun para talagang ma-invade nila itong part, mga sangkay ng West Philippine Sea sa may Ayungin Shoal.
Nagpadala po sila ng napakaraming mga ships na pepermi po doon, mga Coast Guard. At ngayon, mga sangkay, nakubkob po nila yung ibang bahagi. Pero dapat mga tol, kung ayaw gumamit ng armed attack o ayaw gumamit ng baril itong mga sundalo natin, pagdalhin na lang sila ng batuta mga tol o kaya mga baseball bat dyan, no? Para at least maipagtanggol pa rin nila sarili nila mga tol. Kasi yung mga ganyan, no, di ba, nakikipagbuno sila dyan. Ano, bare hands lang. Hindi sapat yun mga tol. Itong mga China Coast Guard nga, Coast Guard lang yung mga yan. Di pa sundalo yan, ha. Hindi pa yan yung PLA Navy nila. May mga dalang itak at saka palakol. O tayo, ayaw nating gumamit ng dahas, ayaw nating gumamit ng mga armas. O pagdalhin nyo naman na pwedeng maipagtanggol nila sa sandata ang sarili nila, di ba? Kahit yung mga yung mga baton, di ba? Di makipagpaluan sila dyan. Pero nasa loob na po yan, mga sangkay, ng exclusive economic zone ng Pilipinas. All of it near the second Thomas Shoal. They've rammed into Manila's ships. They've fired water cannons at them. The Chinese have tried to establish a blockade around the shipwreck, the Sierra Madre. Yan. Ito po yung warship natin, mga sangkay, na sira na, pero andyan pa rin. Ito po yung nagiging detachment ng Pilipinas dyan po sa Ayungin Shoal. This is a World War II era ship. It was deliberately marooned by the Philippines in the 1990s, mainly to assert its claims on the second Thomas Shoal. The Philippines has stationed Marines on it, on the shipwreck. They have Grabe, no? Saludo din talaga ako sa mga sundalong to, eh. Mabuhay kayo, sir. Ibang klase yung katapangan na ginagawa ng mga to. Sila po yung nagbabantay. At ibang klase din yung nila mga tol, yung pag-handle nila ng emosyon nila. Kasi nga tayo mga tol, kung napapansin nyo, nanonood lang tayo pero nakakadama tayo ng pagkulo ng dugo nito. Tipong kung tayo yung nandoon, malamang talagang pumalag na tayo mga tol eh. Baka nakipag-agawan na tayo ng itak doon at pinag-iitak na yung mga yun. Pero mga tol, eto mga sundalo natin talagang makikita mo. 'Di ba? Kung ano yung sinumpaan nilang tungkulin para maipagtanggol ang ating bansa at maipagtanggol ang ating soberanya, ginagawa nila mga tol kahit na nasasaktan na sila. Pinipili nilang magpakahinahon para lang hindi na lumala pa, 'di ba? Ang galing. No, dyan sa Ayungin Shoal, sila po yung pinapadalhan dyan ng napakaraming supply. Kita nyo mga sangkay, may mga balbas na po yung mga yan. Malayo po sa kanilang pamilya. No, pero talagang willing sila na magsilbi para sa ating bayan. Yeah. Yan po yung kanilang sinumpaang tungkulin. Tama. Marines, and these Marines need supplies. So every now and then, Manila sends a boat or a ship with supplies for the soldiers. China has actively tried to block these missions, these supply missions. And Monday's events are a sign. The Chinese are resorting to more aggressive tactics, the same strategy that they've used with India on the Himalayan border. The same? Anong sabi? Kaparehas ng ginawa daw nila sa India. These events are a sign. The Chinese are resorting to more aggressive tactics, the same strategy that they've used with India on the Kaparehas na estratehiya na ginawa daw nila sa India. Kaya nga lang mga sangkay, ang India pumalag. Kasi mayroon din po silang problema sa border. Doon na Muntikan ipagpaluan na po sila pasukin doon. din ng China itong Indian Ocean. Kaya nga lang, pinadalhan kaagad ng India ng napakaraming warship. Himalayan border. More aggression, more provocation. Since 2020, Indian and Chinese troops Ayan. Kita nyo mga sangkay, sa India yan. Sa border. clashed on more than one occasion in Ladakh. This is along the line of actual control, or LAC. Yan, kamuntikan na rin yan mga sangkay. Mga sundalo po yan ng India. And here too, Sa the border. Chinese use sticks and rods to attack. Now they're doing the same with the Philippines and justifying it to boot. O, di ba? May mga dala silang sticks, mga yantok nila. Magagaling ang mga Pilipino dyan sa mga arnis. Pagdali na rin yung mga ganun. 菲律宾不顾中方的劝阻， The Philippines, in defiance of China's warnings, insisted on trespassing on Yan, ito, si Linji yan. Mukha siyang abnoy. Rinei Reef in China's Nansha Islands. This is the direct cause of the incident. Ako naniniwala na rin talaga ako na malaking ano to ng China. Kumbaga may ginagawa pong kalokohan itong China. Kasi hindi lamang po sa Pilipinas nila ginagawa ito. Ginagawa po nila yan sa Japan. Ginagawa po nila yan sa India.
Kaso nga lang, yung mga bansang yon, tameme naman sila doon dahil pumapalag. Dito lang talaga sila sa Pilipinas nakakapag-angas ng ganyan. Kaparehas sa kaparehas mga sangkay. Kaya nga lang, ang pagkakaiba lang, ang India at Japan, pumapalag. Ang Pilipinas, sa totoo lang, nagpapaawa lamang po tayo. Wala po tayong maipalag mga sangkay kasi wala naman po tayong kagamitan dyan na pandigma. Pero kung magbabarikada po dyan yung mga kasundaluhan natin, wala naman pong magagawa itong mga Chinese. Alangan naman, persahin po nila yan. Sa totoo lang mga kapatid, tama rito si Sangkay Janjan. Kadalasan kasi nakikita natin puro pagpapaawa na lang. Di tayo papalag, di tayo gagamit ng dahas. Di tayo ganun. Pero mga tol, yung pagpalagman lang talaga yun lang kulang na kulang talaga mga tol. Naiintindihan naman natin na ayaw na natin mag-escalate pa yan at ayaw nating dumating pa sa mas mataas na tensyon. Pero marami nang nakakabangga tong China, hindi naman sila nagdedeklara ng gere. Sa Japan, wina-water cannon sila. Sa India, nakikipagpukpukan din ng stick sa kanila. Marami pang ibang bansa sa Taiwan. Diba? Sa Pilipinas, mga tol, pwede tayo makipagpukpukan din sa kanila kung gugustuhin natin Kaso wala Wala mga tol Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.